Okay, hinga malalim, ha? Okay, sige pa, iha. Isa pa. Okay, ubo. Okay, wala ka almoranas. Ay, nandiyan pala. Hello, welcome to I Got It! Nakita niyo naman, napakarami kong pasyente ngayon. Ay, napakasarap talaga mag-alaga ng mga pets. At meron nga pala akong kaibigan ipapakilala sa inyo na may napaka-special na alaga. Oo, special ang mga manok. Pero hindi siya ang sinasabi ko. Aba, special din ang mga isda. Pero di pa rin siya. Pwede, pero hindi pa rin eh. Siya! Siya ang sinasabi ko, si Tina. Pero teka, nasa ba alaga mo? Ayun! Honeybees ang alaga ni Tina. Excited ako ngayon. Tutulungan ko kasi si tatay sa pagkuha ng honey. O anak, mukhang wala tayong makukuha ng honey. Tignan mo, ang konti lang kasi na nagawa nila. Eh baka sa kanila lang ay hindi pa kasya. Ho? Ano pong ibig sabihin niyo, tay? Bakit po kulang ang honey? Konti na rin po ba ang bees? Eh ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa mga bees? Mabuti pa, tulungan na lang natin si Tina. Pero bago yan, alamin muna natin kung anong klaseng insekto ang mga honeybees para malaman natin kung ano ang naging problema sa alaga ni Tina. Kanina ka pa na dyan, di tuloy ako makahingi. Ew! Don't sting. Isa sa pinakakilalang insekto sa mundo ang mga bubuyog o honeybees. Nabubuhay silang magkakasama sa isang grupo na tinatawag na colony. Aba, nag-uusap-usap din ang mga yan. Para tayo ding mga tao. Kung nasaan ang maraming bulaklak, o di kaya naman kung maulan sa labas. Yun nga lang, pakpak at buhok ang ginagamit nila sa pakikipag-usap. At ito naman ang bahay nila, ang beehive. Sa isang beehive ay may nag-iisang queen bee. Sa itsura pa lang, reynang-reyna na talaga ang dating, di ba? Siya lang ang bukod tanging may puting marka sa katawan. Siya rin ang pinakamalaki sa lahat. Mas mahaba ang kanyang tiyan. Siya lang ang may panguya. At kakaiba rin ang stinger niya. Walang hook, kaya pwedeng-pwede niya itong gamitin ng paulit-ulit. Wala siyang ibang trabaho, kundi ang mangitlog na mangitlog at paramihin ang lahi nila. Meron ding mga lalaking honeybees. Ang tawag sa kanila ay drones. Mas malalaki ang kanilang mga mata at wala silang stinger. Hindi sila lumalabas ng beehive. Doon lang sila kasama ng queen para makagawa ng maraming itlog. At ang pinakamasipag at pinakamadaming trabaho sa lahat, ang mga babaeng honeybees. Kaya nga ang tawag sa kanila ay worker bees. Bata pa lang, mga 10 araw pa lang na nakakalabas mula sa itlog, aba, nagtatrabaho na sila. Sila ang nagpapakain sa queen bee at ang mga baby nito. Sila rin ang kumukuha ng nectar at pollen sa mga bulaklak. Meron silang pollen basket sa paa at dito nila inilalagay ang mga nakukuha nilang pollen. Inaalagaan din nila ang hive. At higit sa lahat, sila ang gumagawa ng honey. Nakakabilib talaga mga honeybees, no? Akalain nyo, may kanya-kanya pala silang tungkulin sa colony. At hindi lang yan. Nakita nyo na ba yung honeycomb? Ang galing ng pagkakagawa, di ba? Stig! Ang honeycomb ay gawa sa beeswax na galing sa tiyan ng mga batang worker bees. Korting hexagon ang mga maliliit na butas na ito. Dito, iniimbak ang honey at pollen. At dito rin inaalagaan ang babies. Yung honeybees nga, libo-libo pa sila pero nagagawa nilang perfect! Galing, di ba? At eto pa, hindi lang sa paggawa ng honeycomb sila magaling. Nakatikim na ba kayo ng honey? Paano nga ba nila ito ginagawa? Para makagawa ng honey, kailangan makakuha ang worker bees ng nectar, ang matamis na katas na nakukuha sa mga bulaklak. Sisip-sipin nila ang nectar gamit ang kanilang mga dila. Mapupunta ang nectar sa kanilang bibig hanggang sa mapunta ito sa kanilang tiyan.
Sa loob naman ng tiyan, nahahaluan ang nectar ng special substances. Iluluwa ng worker bees ang nectar sa loob ng honeycomb. Ew! Suka pala ng bubuyog ang honey! Pero di bale, masarap naman di ba? Wow! Ang sarap! Wow! Ayos, kung ganyan ba naman kasarap ang suka, di ba okay? Pero, honeybees lang ang nakakagawa niyan. At sila lang ang insekto na nakakagawa ng pagkain para sa mga tao. Kaso, ang problema, kokonti na ang nagagawang honey ng mga honeybees. Pero, sabi sa akin ni Tina, aalamin daw niya kung bakit. Ano? Nako, puro pesticides pala ang mga halaman na nasa paligid ni Tina. Dahil chemical sa mga ito, maaaring nalalason nito ang mga bees. Natutuyo din ang mga bulaklak. Ang init kasi. Doon pa naman sila kumukuha ng tubig na kailangan nila para mabuhay. Ang iba sa kanila, nagkakasakit dahil sa mga mikrobyo at parasites na nakukuha nila sa paligid. At kumukonti na rin ang mga halaman sa paligid na mapagkukunan nila ng nectar para makagawa ng honey na pagkain rin nila. Punong-puno na ng mga bahay at gusali sa paligid nila, Nag-aalala kasi ako baka tuloy na mawala ang mga honeybees dito sa atin. Paano na po yun, Tay? Ano na pong mangyayari sa atin kapag nawala na po ang honeybees? Yung paglipat-lipat nila sa mga halaman, napaka-importante nun. Dahil dun, nangyayari ang pollination. Dumarami ang mga halaman. Namumulaklak at namumunga yung mga punong kahoy. Yung mga halaman at bunga ang kinakain natin, pati na ng mga hayop. Kung wala na sila, mawawalan din tayo ng pagkain. Alam ko na po, Tay. Gumawa po tayo ng mas marami pang bee box para madagdagan ang bahay nila. Magtatanim din po ako ng maraming bulaklak sa paligid para marami sila makuhanan ng nectar. Sasabihin ko din po sa mga kaibigan ko na magtanim din sila sa bakuran nila. Maganda yun, anak. Kakausapin ko rin si Kapitan para masabihan ng kapitbahay natin na wag nang gumamit ng pesticide. Sa tingin ko, malaking bagay na to para maparami ulit natin ang honeybees. Importante talaga ang honeybees sa buhay natin. Napakaliit lang nila, pero ang laki naman ng naitutulong. Kaya sa susunod na makakita kayo ng honeybee, huwag kayong matatakot, ha? Isipin nyo na lang na ang isang bubuyog niyan, napakaraming punong napamunga niyan. Medyo matagal pa bago malutas ni Tina ang kanilang problema. Pero, hindi ko talaga kayang gamutin lahat ng bees dito sa clinic. Ang pwede ko lang gawin ay gayahin ang ginagawa ni Tina. Dahil pag lahat tayo kumilos, malaking tulong yan para sa mga bees. O paano? Marami pa akong gagamutin pasyente. Katulad nito, kanina pa pinapadede dyan, ha? Hindi ka pa bubusog. O, hanggang sa susunod, magkita-kita po muli tayo. Dito lang yan sa I Got It! Tama na naman.